Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Pagmamahal sa mga kaluluwa. Nang puno-puno tayo ng pag-ibig ay dapat nating ipakita sa iba. Sino po yung others dito? Una, yung mga makasalanan. Ang sabi dito ng Lucas 19:10, the Son of Man has come to seek and save that which was lost. No, iniwan ng Son of Man. Ang Son of Man diyan wala iba kundi si Jesus. Iniwan ng buktong na anak ng Diyos ang langit, ang lahat ng kaginawahan, ang lahat ng kanyang otoridad, lahat ng nasa sa kanya, iniwanan niya para hanapin niya ang mga sinners. Sino to mga sinners na ito? Ito ay ang lahat ng tao na hindi pa nagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Lahat ng tao na hindi pa nananampalataya sa Diyos, mga sinners yan. Pwedeng sila ay inyong mga magulang, pwedeng sila ay ang inyong kasama sa pagtulog, pwedeng siya ay katabi ninyo sa inyong hapagkainan, kung nag-aaral, katabi ninyo sa upuan sa room, pwedeng yan ay mga estudyante ninyo, pwedeng yan ay kapitbahay nyo o kung sino man tao na inyong hinahangaan. If they have not yet received and put their faith in Jesus, they are sinners according to the Bible. At ang pag sila ay sinners, sila ay nawawala, hinahanap sila ni Jesus. Amen? Sino pa yung dapat na pagpakitaan natin ng ating pagmamahal? Yung mga tao sa loob ng iglesia. Yung iglesia dito, ito na yung mga nanampalataya sa Panginoon. No, pinag-aralan natin yan maging dito sa Paraclet TV. Lahat ng tao na nagsisi ng kanilang kasalanan, nanampalataya kay Jesus, itunuturing silang iglesia. Ang Griegong salita dyan na ecclesia, the called out ones, tinawag mula sa kanilang kasalanan. So tayo po ay iglesia. So dahil tayo ay nasa isang katawan ng Panginoon Jesucristo, kinakailangan na magpakita tayo ng pag-ibig sa ating mga kapwa iglesia o sa ating mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng verse na ito sa Hebrew 13:1, let brotherly love continue. No, ipagpatuloy natin ang pag-ibig natin sa ating mga kapatid sa Panginoon. Lalo na yung mga bago pa lamang nakaboborn again. No, bago pa lamang na kapapanganak at katatanggap sa ating Panginoon Jesucristo. So our love must be shown to first to the sinners, second to the people in the church, and of course to the new convert. At gayon din, hindi lang haldin natin ang ating sarili. We have to have an attitude of love towards self. First, kinakailangan tanggapin natin ang ating mga sarili. Baka po hindi nyo po kasi tinatanggap na ang inyong mga sarili dahil sa inyong mga kakulangan. Baka po kinakahiya nyo ang inyong mga sarili. Baka po dahil ang inyong kakilala ay mataas ang pinag-aralan o mayroong ganong physical na anyo, ikinahihiya ninyo ang inyong sarili. Hindi tayo pwedeng maging epektibo o mabisang mga pagpahayag na salita ng Diyos kung hindi nating tanggap ang ating mga sarili. So ang pag-ibig sa sarili ay tinatanggap natin ang ating mga limitasyon. At kung mayroon tayong mga limitations, halimbawa hindi tayo marunong magsalita, kuminsan sa paaralan ay hindi tayo nakakakuha ng perfect score, mahina tayo sa academics, pero ang maniwala tayo at sa hindi, binigyan tayo ng Diyos ng mga regalo. Hindi man katulad ng iba, pero may sarili tayong kakayahan. So kung ano man ang ating pagkukulang, kung alam natin na hindi tayo masyadong marunong magsalita, katulad ni Moses, mag-pray tayo at tulungan natin ang ating sarili, magsanay tayong magsalita. Kung hindi tayo marunong umawit, nakikita natin, limitasyon natin yon, mag-pray natin, naturuan tayo ng Diyos, ayusin niya, kaya nga mayroong voice sa tutorial, ibig sabihin natututunan ang pag-awit. No. So ipagpipray yan at iaakto. At yung mga potentials natin, yung ibig sabihin kung ano man ang nasa sa atin na nakikita natin na pwedeng gamitin ng Diyos, ito ay i-discover natin at gamitin natin sa Panginoon.
Gamitin natin upang marami tayong madala sa kaluluwa. Alalahanin natin yung the parable of the talents. Ang Diyos may binigyan ng 5. Ang Diyos may binigyan ng 3. Ang Diyos may binigyan ng 1. So hindi, bagamat mahalaga, yung bilang nito, ang mas mahalaga, ginagamit mo ba ang iyong mga talento? So lahat po tayo na mananampalataya, hindi tayo utusan ng Panginoon na magbahagi ng salita ng Diyos kung hindi natin ito kaya. Ibig sabihin, kaya nating magbahagi ng salita ng Diyos. Ang dapat lang natin gawin, ang sabi dyan, use. I-accept natin na tayo ay kaya natin magbahagi ng salita ng Diyos. At pangalawa, dapat din tayong magpakumbaba. No, ang sabi dyan, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. So kung paano ang Panginoon Kristo, na bagamat siya isang Diyos, siya may-ari ng langit at lupa, siya ang gumawa sa atin, iniwan niya muna yun, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, at siya ay nagpakumbaba. No, nagsilbi siyang alipin, nagpakumbaba upang tayo po ay kanyang maabot, upang tayo po ay kanyang mailigtas hanggang sa kamatayan. So, tayo rin bilang mga gagamitin ng Diyos sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, dapat tayo din ay mapagkumbaba. At hindi lang magpakumbaba, kundi dapat buhay na buhay tayo. We must be enthusiastic. Hindi ka papakinggan ng tao kung ikaw ay dungo. Hindi ka papakinggan ng tao kung ikaw ay mahiyain. Hindi ka papakinggan ng tao kung ayaw mong buksan ang bibig mo. Hindi ka papakinggan ng tao kung kamot ka ng kamot sa ulo. Napakamahiyain mo, hindi ka magagamit ng Panginoon. No, kaya kinakailangan enthusiastic, ibig sabihin buhay na buhay. Na kapag tayo nagsalita, hindi lang mata, kundi lahat ng ating mga bahagi ng ating katawan, pati ng ating mga boses, ay tunay na nagsasalita ng pag-ibig ng Diyos. At ang tao ay dapat nating maipadama sa kanilang ating pag-ibig. Paano po mangyayari yan? Kaya nga sa Acts 1:8 ang sabi dyan, you will receive power when the Holy Spirit has come on you. Bibigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay galing sa banal na Espiritu. At itong banal na Espiritu na ito ang tutulong sa atin kung paano tayo magsasalita na maayos. Ang banal na Espiritu din ito ang hihipo sa puso ng mga tao upang tumanggap sa Panginoon. Ang banal na Espiritu na ito, ay sabi ng banal na kasulatan, ay ating guro. Tuturuan niya tayo kung paano tayo magkikilos. Tuturuan niya tayo kung paano tayo mamumuhay ng tama. Tuturuan niya tayo ng lahat ng bagay na pang-espiritual upang tayo ay maging effective soul winner. Amen? So aalisin ng banal na Espiritu ang pagiging mahiyain. Aalisin ng banal na Espiritu ang pagiging nating walang confidence o mahina ang loob. Bibigyan niya tayo ng boldness para tayo ay makapanalo ng kaluluwa sa Panginoon. Share Jesus. Subscribe and share Paraclet TV. Go, go, go.